kailangan ina-allow siya ng kanyang counsel. Yung tinanggal kayo ng karapatan na sponsor, anong kaso kaharapin na kayo? Yung tinanggalan siya ng karapatan. Pati kayo ang sponsor. Hindi ako Yung mga counsel, hindi ako counsel. halimbawa ba yung mga counsel niya? Ang ibang counsel niya, kung kapag Hindi pinapasok, hindi binigyan ng karapatan. maaari nilang filean ng administrative proceeding or violation ng rights of the accused which carries within the criminal conduct. Attorney, sa kayo na si Attorney Del Tren, hindi rin sila pinapunta, hindi rin sila pinafollow dun sa convoy. So hanggang ngayon, wala rin legal counsel. Walang kasama sa Oh, PRD. illegal. Yes. Basta nag-ask yung counsel na makita ang kanilang kliyente, they must allow that under the rights of the accused. Ma'am, on the possibility na pakadalhin na si President, former President sa Netherlands, what would be the scenario here sa mga Ibig sabihin, our country will have failed our former president. Kasi soberanya ang unang rule sa international law. Ang order na ito ay hindi order na nanggagaling sa Republika ng Pilipinas, kundi sa isang international tribunal. A tribunal whose jurisdiction we no longer recognize according to our president. So kung papayagan siyang basta na lang lumipat na hindi dumadaan sa hukuman dito, then binayolate natin sarili nating soberanya, hindi natin binigyan ng tamang tamang proteksyon ang ating sariling mamamayan ng ating dating presidente. So it has to pass to a local court first. At doon sa hukuman, para yung extradition kailangan patunayan muna yung jurisdiction ng international tribunal. May laban pa nga dito dahil nga sinasabi ng sarili nating republika, ng sarili nating presidente na hindi natin kinikilala ang jurisdiction ng ICC. Until na wala pa rin pong pinapakita na warrant of arrest. At hinold po nila si FPRRD. Ano pong Serious legal detention ang tawag. may binabanggit ma'am na dapat dumaan sa local court. Ito pong gagawing pag-aresto dapat ng ICC. Pwede siyang i-detain. But like any detention prisoner, ayon sa ating saligang batas, entitled siya to bail. So, even if he is detained by virtue of a warrant, tapos may dadaan pa sa hukuman nito, entitled siya to bail. So, at saka entitled siya to counsel. So, lahat ng rights ng isang akusado, pertinent na sa kanya ngayon pa lang. So, dapat kinikilala nila ito. Ma'am, may info din ma'am na mayroon daw pong eroplano sa loob na posibleng maghatid daw po anytime kay FPRRD patungo sa Netherlands para humarap sa ICC. In which case, then we are violating our own sovereignty sa ganyan. Ano ngayon ang sasabihin ng ating presidente na arkitekto ng ating foreign policy? Nagbago na ba ang ating foreign policy? Kinilala na ba natin ang ICC? Wala na ba tayong say in the issue? Kasi by allowing a foreign authority to take a citizen of the republic nang hindi natin kinikilala yung order na yon, parang pinayagan natin kidnapin yung isang mamamayan natin. Ma'am, wala na tayo sa ICC ma'am. Pero mukhang nakikipag-usap ang gobyerno sa ICC. Ano pong pananaw niyo dito? Sinungaling yung presidente natin. Bakit tayo nakikipag-usap? Kala ko ba wala ng jurisdiction? Kala ko ba hindi na natin kinikilala? Nag-withdraw tayo sa Rome Statute, matagal na. In existence na yung policy na yon. Kinakausap nila to what end? Kung hindi nila papayagan na at least man lang dumaan sa hukuman itong warrant of arrest na, alleged warrant of arrest na ito, then nagsinungaling sa atin ang Pangulo. Kasi walang kalaban-laban niya. Isusuko ang isang mamamayan, isang citizen ng Republika ng Pilipinas na wala man ng pagkikilala sa batas ng Pilipinas. So ang konfirmasyon ng pagiging sinungaling is ito pong warrant of arrest na binabanggit ng Malacanang. Ang pagkikilala ng warrant of arrest nang hindi man lang dumadaan sa ating hukuman. Ma'am, Interpol daw meron tayo kasi yung procedural na nag-request. lapses. Interpol daw po kasi yung nag-request. It doesn't matter. Interpol, in fact, recognizes by its own rules that it will be subject to the rules and laws of the jurisdiction in which they are serving that warrant and that red notice. So, nandyan yan sa rules nila, nakapost yan sa internet. So, kung kahit sila, kinikilala nila, kaya kailangan may kasama silang PNP dito para mag-serve. Ang sinagawa lang ng
Interpol dito ay pinapadala ng notice na kailangan i-detain o i-secure yung tao na subject of the warrant at dadaan sa hukuman dito in accordance with our own law and in accordance with our sovereignty. So may procedural lapses na nangyayari ngayon. Hindi lang po procedural, substantive na po. palabas. Diba? Karapatan na ng tao ang nilalabag. Simple-simple yung karapatan ng akusado. Entitled ka to counsel, entitled ka to notice, entitled ka sa humane treatment. Itong hindi siya pinapakita, bawal yung mga di ba? Bawal ang pag-detain ng isang tao na hindi siya nakikita ng pamilya niya, ng abogado niya. This is already violation of his rights. So, ano ba nangyayari sa Pilipinas? Ma'am, sorry po, kakarating lang po. Are you going to be part of this legal team? Or We cannot presume anything like that. Nandito lang ako para sumuporta. Yun lang po. Sa ngayon, I cannot claim to be counsel to anybody right now. so, have you gone inside and not yet pa Not yet. I need to get clearance para makapasok po sa loob. Pero sino pong sure na kasama niya? Well, right now, he's represented by counsel, di ba? Pero sa ngayon, hindi pa nakakapasok. We do not know who he is with right now sa loob. Wala pa pong nakakausap sa Siya mismo, hindi pa po namin siya nakakausap. Pero si Secretary Villadera is inside with him. He is not with him. He is inside, but he is not where the former president is. Is he in handcuffs or ano po ang kanyang... We do not know the state right now. Do we know what is going to happen next? What should happen next is that the whatever warrant, assuming that there is one, will have to pass through court in a procedure that is similar to an extradition. Kailangan po muna yan doon this nonsense about flying him out immediately of the country will be a violation of our own sovereignty. If the president allows that, Can you confirm the claim? Sinasabi po nila? no, I cannot confirm that, but we will address that rumor as though it were confirmed. Kasi nga, it might be used against him assuming that there is such a claim, assuming that the rumor is true, then that will be violative of our sovereignty. It must be only a local court, only a Philippine court will have jurisdiction over this person. Kasos na yun sa loob. So, ayan guys. Sakit sa dibdib guys. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Kinakabahan tayo. Hanggang ngayon kinakabahan pa rin tayo.